Sabihin mo sa inyo, sabihin mo sa nagdadala ng kaso dito. Sir, wakan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May variance kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Yun ang ilang kaganapan sa confrontation kanina bago binasa ni General Torre ang Miranda right kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at matapos itong inaresto, may inilabas na larawan na naka oxygen si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang bagong inilabas ngayon sa social media. So, tatalakayin natin ang karagdagang update bago tayo papasok sa punto por punto sa pagkakataong ito. Kung maalala ninyo, may interview si dating Senador, sandali, asan ba yun? Na di pa sigurado na inilabas umano yung warrant sa ICC. Di agad-agad sa publiko. Kaya, ang plano daw ay uuwi ngayong gabi sila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nag-iba ang kaniyang plano kaya kanina. No? So, habang ang mga otoridad ay nakabantay na sa NAIA Terminal 3, nandun din ako dahil flight ako kanina mga kapatid sa Maynila. So, doon pa lang sa eroplano, ayon kay dating Senador Trillanes, merong private plane na nag-abang para sa kanilang lilipatan para ito'y aalis sa Davao. Pero doon pa lang sa eroplano, ito ang kaganapan kanina. So, I'm asking the ICC. Sandali. Yung paghuli, doon pa lang, no? Pinakita ang warrant of arrest. Without any papel lang ito. You better go back to them and have the legal. Wala, for what? I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Abogado ka? Hindi po. Ay, tawagan mo yung abogado mo. Tol, si Alex. Kasi kanina wala pang warrant. Requested, sir. He is to be, also, Our upper class. class club. Division Commander, 6 Division. PC Dancer natin. Ko, I'm sorry to be talking loudly, but you know, this is a serious matter. They just transmitted to me, sir, a copy of the... Kanina, sir, nire-request ko na magpagbigyan lang kayo na makauwi sa bahay, makakuha ng mga gamit. Kasi wala pang warrant of arrest until we get a copy of the warrant of arrest. Kasi yun man yung requirement. That is the only They're saying, legal but they thing. now, sir, Okay, sa susunod na video makita natin na balisang-balisa ang misis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakiusap na una na lang sila dahil may warrant of arrest daw. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo.
Abusado kayo na sila. abusado rin. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato lang. agianan. Wala Kaya yung na ay waram. Wala lagi wala. Bong, bong. Just being bong. Ayaw na. Masakay tayo lahat dyan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na. Ayaw. Ikaw ng bata. Ayaw sila. Ha? Yung si Betty. Nak, ano na kayo doon? Oo. Nahuwara. Bata. Yan. Gustong mauna, no? Ipauna. Sandali. Ito, dahil andyan na ang ilang mga tauhan ng CIDG. At nang nagkumpronta na sila ni General Torre, ito ang ilang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabihin mo sa inyo, sabihin mo sa nagdadala ng kaso dito. Sir, wakan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May variance kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes, So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay naman, Aparado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this directly. Thank you, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, was-was tayong lahat dito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sabihin ko sa iyo kutsi mo, dalhin mo dyan sa ano, sasakay ako. Yes, thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi ko na, iiwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir. Please. Wala. Abogado siguro. Yes, sir. Wala man kayo ano. Wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, Hague. Malayo masyado yung Hague. Doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Kaya Ano ka nga. ba?
May mga abogado. They're actually breaking here today. Yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. That is Kidnapping. kidnapping. Could you just answer that, Mr. President, on the proper forum? Andito naman mga abogado niyo. Okay lang siguro. Kaya nga, but sabihin mo yung Sandali, medyo naghang. ICC is out of the question. Naghang ang video dito. Pero malinaw yung sinabi niya kay Torre. About daw umano kung manalo na si Vice President Sara Duterte sa pagiging presidente, sabi niya, was-was tayong lahat. Yon ang sabi niya, naghang talaga ang video dito. No? Okay. So, yon ang pakipag-usap nila bago yung binasahan siya ni Torre. Bahagi lang na naunang ipinakita. You are placing under arrest as deputized to me by the PCTC. Ma'am, sorry, by ma'am, sorry. virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court. Yan ang bahagi sa pagbasa, no? At kini-question pa yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. What is the law and what is the crime that I committed? Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. Hindi ba kayo na ganito ginagawa natin? Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano ba naman to, sir? Ayan, kini-question nila ang warrant of arrest sa ICC. Pero sabi din ng mga ilang kritiko, di ba, siya mismo ang nagsabi na dapat magmadali na. Ito, bahagi lang to. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. I am a citizen of this country, a former president, and you'll show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Abogado ka? Dito. Ay, tawagan mo yung abogado mo. Matapos siya sumama, ito ang inilabas na picture o larawan, yung naka-oxygen habang nagpahinga. No? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naambus interview si Attorney Apanero sa media. Ito. Oo nga, ito. Sir, dito lang po. Sir, dito po. Sir, kamusta si... Sir, dito po camera, sir. Sir, short lang, sir. Sir, anong sabi ni PRRD? Nakausap niya ba siya? Sir, nakausap niyo ba? Sinawag niyo po. Sir!
Action na, sir. Sir, update, sir. Meron? Di pa nagbigay ng pahayag pala. PRRD, sir. Hindi, yung guard. Bakit di pwede? Kakausapin yung guard. Usapin lang na yung guard. Hindi din makapasok si Panilo pala. Sir, ayaw kayo papasukin, sir. Ito, papasok pa yun. Pasok na kami. Bigla akong sinarado eh. Bigla sinara eh, no? Sino bang ano? Ang guard officer. Dapat merong guard officer. Yes, sir. Meron po tayo. Kausapin ko lang. Hindi, nasa dito eh. Dapat dito. Legal counsel dapat papasukin. Habang inuli kanina si dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon din tayo sa Hindi pa natin. Terminal 3 kanina. Baka kayo ayaw mapasukin. Nakita ko yun. Sir, may nakausap niyo na ba si PRRD, sir? Hindi pa. Kaya nga papasok ako para magkausap kami. Sir, sa ngayon sir, anong update? May update pa po kayo? Na kung ano nangyayari sa loob? Kaya nga papasok ako para malaman natin. Nakalabas para mag-report sa inyo. Alam nyo mas matindi ngayon kaysa sa batas militar ng panahon ng tatay ng Presidente Marcos. Bakit, sir? Kasi nung panahon, abogado na ako nung panahon lahat ng mga detention na ina-arresto, teka muna, huwag tulak na tulak. Ngayon, nakakapunta kami sa loob ng detention. Mapasok ka lang ulit, nagsarado ng mga ganito. Pero kanina naikot na. Habang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may isinagawa ding misa sa mga kamag-anak, yung mga napaulat na napatay sa war on drugs. Matalam nyo, yung warrant of arrest, it's coming from a spurious and illegal source. Because the issuing institution is spurious in the sense that it has no jurisdiction. Madalit sabi, kung wala kang jurisdiction, at sabi ni Presidente Marcos ngayon, wala kayong jurisdiction, hindi pa naman mag-cooperate sa inyo. Wala kayong otoridad o kapangyarihan sa amin na mamamayan dito. Pero ang ginagawa nila ngayon, sinisircumvent nila yung policy. Dahil ang ginagawa nila ngayon, sabi nila, Interpol. Ang Interpol ay wala rin control. Kasi yung Interpol, ini-implement nila yung arrest warrant na nanggagaling sa institusyon na walang jurisdiction. Madali sabi, parang lumalabas silang ahente, agent ng principal. Kung walang jurisdiction ng principal, paano magkakaroon ang agent ng jurisdiction? Kaya hindi pwede. Illegal. Bakit illegal? Maliban pa dun sa walang jurisdiction. Tayo ay isang bansang malaya. We're a free democratic country. We have our own constitution. We have our own laws. We have our own legal system. They are working. It's a very robust legal system. Now here comes a foreign court issuing a warrant of arrest of a Filipino citizen. Ang konstitusyon, sinasabi na ang pangunahing tungkulin
ang isang presidente at ng gobyerno ay pangalagaan mo ang karapatan, interes, seguridad ng bansa. Eh, nilalabag niya ang sarili ng batas. Sapagkat sa halip na alagaan mo, ay sinusuko mo yung karapatan, sinusuko mo yung kasarilan, yung sovereignty, sinusuko mo yung territorial integrity by assisting to the arrest of a Filipino citizen. Hindi na Filipino citizen, dating presidente ng bansa. At yan ay isang malaking, hindi lamang kasalanan, kundi isang malaking krimen sapagkat nilalabag mo yung pinakamataas na salita ng batas. At sa salita ng batas, pag yun ay nilabag mo, lalo na kung presidente, pinagtataksilan mo yung sinumpan mo na ipatutupad mo ang batas at ipagtatanggol mo ang sarili ng batas ng karapatan ng mga tao. Sir, pero And that is an impeachable ground. Did government action arresting former President Duterte pursuant an illegal warrant of arrest coming from an institution that has no jurisdiction in this country is a flagrant, blatant, oppressive violation of a citizen's right. And if the government is the one doing it, assisting, then it commits a violation that is, or that will open all the government. Yan ang bahagi ka sa pahayag ni Attorney Apanilo, no? So ito ang bagong inilabas na larawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-oxygen siya habang nagpahinga matapos ito hinuli sa sinabing ng mga abogado niya wala daw warrant of arrest, pero pinakita na may warrant of arrest galing sa ICC. So naglabas ng opisyal na pahayag din si dating Senador Laila de Lima kaugnay nito. This is deeply personal for me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers, no accountability. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. I faced my case, knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Duterte now has to answer for his actions, not in the court of public opinion, but before the rule of law. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered, your courage mattered, and today, the pursuit of justice continues. So abangan natin kung ano ang susunod matapos inaaresto na at naka-oxygen si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naunang sinabi niya how about umano kung mananalo, sinabi niya kay General Torre, how about kung mananalo sa susunod na eleksyon si Vice President Sara Duterte. Kaya balikan muna natin yung sinabi niya sa pag-uusap nila ni General Torre. Sabihin mo sa inyo, sabihin mo sa nagdadala ng kaso dito. Sir, huwagan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May variance kasi.
Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang mga parado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa prosecutor, Di ba sa hearing, lumabas yung sinabi na pinipili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon yung pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo at may paliwanag siya dahil di daw umano yun corrupt. No? Ang miyembro ng PNP, official sa Iglesia ni Cristo, paliwanag niya. Yan. Ngayon, isang general na miyembro ng Iglesia ni Cristo, si General Torre, ang naghuli sa kanya ngayon. sabi ni Mayor, kindly ponder on this seriously. Makakarating, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika, alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, was-was tayong lahat dito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sabihin ko sa iyo kutsi mo, dalhin mo dyan sa sasakay ako. Yes, thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi ko na, iiwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir. Please. Wala. Abogado siguro. Yes, sir. Wala man kayong wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, Hague. Malayo masyado yung Hague. Doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. May mga abogado. They're actually bringing you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. That is Kidnapping. kidnapping. Could you just answer that, Mr. President, on the proper forum? Andito naman mga abogado niyo. Okay na siguro. Kaya nga, but sabihin mo yung So, yun, abangan natin ang susunod kung ano. Ito ang bago lang inilabas na larawan
kung saan naka-oxygen ngayon ang dating Pangulo, no, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun ang update mga kapatid. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.